A city that's built on seven hills, one of Europe's sunniest capitals, a city which blends the traditional heritage and fabulous modernism, and of course, a city with lots of flavorsome foods. Welcome to Lisbon. Hello, magandang araw. And now, andito na tayo sa Lisbon's airport. So, kaninang umaga lang nasa Casablanca tayo. And then from Casablanca to Lisbon, it only takes 1 hour by plane. O diba, ganyan kalapit ang Casablanca, Morocco sa Portugal. Sana napanood niyo po yung previous video ko nito kasi pinakita ko doon yung Morocco trip namin. Sana bisitahin niyo rin po yun. And now, here at the airport, we bought Lisboa card. Tapos, ang Lisboa card na to, magagamit natin siya sa train, sa tram, at saka sa mga ilang-ilang tourist spots dito. So, for the tram and the train, unlimited ride po to. And then, 4 days kami magsistay dito sa Lisbon, kaya bumili kami ng 72-hour Lisboa card. And we paid 44 euros for each card. Dalawang card kasi yung binili namin, one for me and one for my husband. So, we paid a total of 88 euros. At hali kayo, sakay na tayo sa metro, papunta sa Baixo Chiado Station. Sana tama yung pronunciation ko. But then anyway, andyan po yung pangalan ng station na pupuntahan natin. So from the airport to this station, it takes 30 to 35 minutes. So andito po yung Chiado Square. Andito po tayo kasi andito po yung guest house natin. At ito po yung bumungad sa amin pagkalabas namin sa station. O diba ang saya-saya? Feel na feel mo yung Christmas. Yan. So, from here, lalakad lang tayo ng konti papunta sa guest house. At yung guest house nga po pala is a self-check-in guest house. So, handito na po tayo. Ang pangalan po ng guest house is Happy at Chiado. And then, magsistay kami dito for 4 nights. So, we paid a total of 290 euros. At may pa-welcome na chocolate ang may-ari ng guest house. Thank you. Siya nga pala, itong guest house na to, meron din silang dormitory rooms. At tignan natin kung ano ang nasa likod ng kurtina. A small balcony. Like, sobrang small niya. Tatayo ka lang sa labas. Hindi ka pwede makapaglagay ng upuan. So, dito po, ito po yung parang living room nila. This is between the bedroom and the bathroom. So, ito po yung, meron siyang refrigerator. And then, ito po yung bathroom. Kasama na po yung toilet. At yan yung shower. O, diba? Ang ganda ng shower. Ang daming pwedeng labasan ng tubig. And so, ito po yung labas ng guest house. Ayan, kitang-kita na natin the very famous tram of Lisbon. So, ngayon, andito tayo sa labas kasi maghahanap tayo ng restaurant kasi it's time for dinner at gutom na po kami. And we are so excited to try the authentic Portuguese cuisine. At andito po tayo sa Casa dos Picados and then we ordered cured ham puto. This is for 12.5 euros. And then this one is risotto. Ito po ay rice with squid ink. And that's for 14.5 euros. Tapos ito is yung polvo. And then this is for 16 euros. Nakakatakam ba? And then we also ordered beef chunks and this is for 8 euros. At alam nyo, lahat ng pagkain is sobrang sarap. Maniwala kayo sa akin. Dito po yan sa Casa dos Picados. And by the way, during Christmas season, kailangan nyo pong magpa-reserve ng table. Luckily for us, merong available na 1 table. That's good for 2. Kaya nakapasok po kami. So again, pag nagpunta kayo dito during Christmas season, magpa-reserve kayo ng table. And good morning! So this is our first morning here in Lisbon. So ito po yung view na nakita namin. Malapit lang po to sa guest house namin. Naglakad-lakad kasi kami kasi naghahanap kami ng laundromat. Kasi wala na kaming maisusuot bukas. And then it's time for our breakfast. Malapit din po to sa guest house namin. This is Aloma. At kakain tayo ng the very famous egg tart ng Portugal. At ayan yung mga bread and pastries nila. O, diba? Ang sasarap. Nakakalito. So, ito na po yung egg tart. And pwede nyo po siyang lagyan ng cinnamon.
And then Americano. At alam nyo, yung egg tart is sobrang sarap niya. Like, oh my God, it's heaven pag kinain nyo po. Kaya try nyo po yung egg tart dito sa Aloma. Sobrang sarap. Kung pwede lang sana magdala ng karami-raming egg tart pagbalik. And now, we are done with our breakfast at super satisfied po kami sa kinain namin. At ngayon, maglilibot-libot tayo dito sa Chiado Square kasi ang daming pwedeng puntahan. At yung mga pwedeng puntahan natin is only walking distance from our guest house. At andito po kami sa labas ng Chao Jorge Castle, nakapila, at habang nakapila is nagutom ako kaya bumili ako ng sandwich and orange juice, and that was a total of 9 euros. At andito na tayo sa loob ng Chao Jorge Castle at meron tayong discount dito using our Lisboa card. At itong Chao Jorge Castle, isa to sa dapat nyong bisitahin dito sa Lisbon. And by the way, naglakad lang kami papunta dito. At ang laki ng place as in. At may nakita kaming peacock, o diba? So ito po yung view dito sa Chao Jorge Castle. O diba, ang ganda. Buti na lang at maganda yung weather. At nakita yung square na yan, yung square na yan, nandyan kami kanina. Yan, o diba, ang ganda ng view. So halik kayo at libutin natin ang Chao Jorge Castle. Ito nga palang place na to, meron silang 7 towers. Ang dami, no? So, hindi ko alam kung malilibot talaga natin tong castle na to. At medyo mabasa-basa yung ground kasi umulan last night. Buti na lang ngayon, it's a fine day. So, andito tayo sa tuktok ng isang tower. Siya nga pala, yung Chao Jorge Castle, in English nga pala is St. George's Castle. So, yan yung pangalan niya in English. And careful po kayo sa pag-akyat at saka pagbaba sa tower kasi yung steps niya masyado siyang steep. Yung steps masyadong steep. Oh, diba? Ang galing. Well, anyway, alam nyo ba, itong Chao Jorge Castle is ang dami niyang naging papel sa history ng Lisbon. Una, naging fortress ito, tapos naging tirahan ng monarchy ng Portugal, tapos naging barrack ng army, and then ngayon, isa na siyang National Monument and Museum. So kung gusto niyo makakita ng panoramic view ng Lisbon, magpunta kayo dito sa Chao Jorge Castle. Tapos kung gusto niyo ring malaman ang history ng Lisbon, magpunta din kayo dito sa castle na to. At ayan, natapos din tayo sa Chao Jorge Castle at habang naglakad-lakad kami, nakita namin to. So malayo-layo na to ng konti sa Chao Jorge Castle. So nakita namin may mga souvenir shops, tapos yung favorite natin, food shops. So, dito tayo magla-lunch. And then, parang may magandang view din dito. At hindi ko alam kung nasaan kami ngayon. So, habang naglakad-lakad lang kami at nakita namin to, kaya nag-stop over kami dito. And, ayan yung view from this place. Actually, restaurant yung nasa baba. Kaso lang, medyo mahal-mahal siya ng konti, kaya wag tayo dyan. So, dito tayo, nag-order kami ng special French fries. And then, beer for my husband. Tapos, wag nating kalimutan na tikman ang kanilang bifana. So, yung bifana nila is meat at saka bread. Well, anyway, sikat din tong bifana at isa din ito sa dapat nating tikman dito sa Portugal. And we paid a total of 11.50 euros. At meron tayong free entertainment dito. At
Malapit doon sa kinainan namin, may nakita kaming tram station. At from here, pupunta tayo sa Cais do Sodre. Sasakay po tayo ng tram. But before that, tignan muna natin ang view one more time. O, diba maganda? What do you think? So, ayan. Nakasakay na kami ng tram at ngayon, andito na kami sa Cais do Sodre Station. Ang hirap mag-video sa tram kasi sobrang, anong tawag doon? Yung sobrang daming tao, like hindi ka makagalaw. So, ayan, punta na nga tayo sa Torre de Belém. Yung Torre de Belém, isa yun sa pinakadapat nating puntahan dito sa Portugal. So, andito na kami sa station. Actually, dapat bumaba kami sa Torre de Belém station, but lumagpas kami ng isang station, kaya ayun, maglalakad kami ng 10 to 15 minutes from that station. Well, maganda din naman maglakad kasi maganda yung view. At ayan, malapit na tayo sa Torre de Belém. Was built in the 16th century. Tapos, naging UNESCO Heritage siya in 1983. O, diba? Ang galing. At ang unique, diba? Kita nyo yung torre. Yan yung Torre de Belém. Tapos, may bridge siya papunta sa shore. At ang haba ng pila. Siya nga pala, bago kayo pumila, bumili muna kayo ng ticket kasi may marami akong nakitang tao na nakapila sila but wala silang ticket. So, in our case, hindi na namin kailangan bumili ng ticket because again, we have our Lisboa card. And finally, after 15 minutes of waiting, andito na din tayo at nakapasok. At ang ganda, as in. Ang ganda ng structure. Akala mo naman kay galing-galing sa architecture. Ha? Joke lang. So, andito na po tayo sa loob. And, alam nyo, papunta dito, sobrang kitid ng daan. One way lang po siya. So, dapat maghintayan. Pag yung nasa ibaba, pataas, paakyat na, yung nasa taas naman, kailangan nilang maghintay. So, pag yung nasa itaas naman is pababa na, yung mga nasa ibaba is kailangan nilang maghintay. O, diba? So, ayan, gusto namin magpunta doon sa second floor. Kaso lang, kita nyo naman ang haba ng pila and pa-sunset na. At meron pa kaming gustong puntahan. So, wag na lang tayong umakyat doon. So, ayan, lumabas na lang kami from the Torre de Belém. At alam nyo, ang ganda ng sunset dito. Magandang tignan yung sunset together with the Torre de Belém. Ayan. O, diba? Ang ganda. Halika kayo, punta na tayo sa ating next destination. And our next destination is the Monument to the Discoveries. At malapit lang po to sa Torre de Belém. It only takes 5 to 10 minutes on foot. At alam nyo ba, itong monument na to was built to celebrate the 500th anniversary of the death of Prince Henry the Navigator. Tapos, on each side nga po pala, meron dyang 16 figures on each side. At yung isa sa mga figures na yan dyan is Magellan. Kilala niyo si Magellan, di ba? Isa siya dyan. Kaso nga lang, hindi ko alam kung nasaan siya dyan. Hanapin natin? Wag na lang. Ayan. At tapos, yung pinaka nasa unahang figure or character, yan po si Prince Henry. Tapos, these figures nga po pala, they were the prominent people in Portugal during the 15th and 16th century. And then, this monument is 56 meters tall. Tapos, meron siyang observatory deck sa itaas. At alam nyo, kung anong magandang tignan doon sa observatory deck is yung marble mosaic of the world map. Yan. Andyan po yung marble mosaic. So, maganda siyang tignan doon sa observatory deck. Tapos, yung mga Lisboa card holders, meron lang silang 10% discount. So, gusto namin magpunta doon sa observatory deck. Kaso lang, papadilim na. So, baka hindi namin makita yung marble mosaic. So, we decided not to go na lang. So, punta na lang tayo sa ating next destination. And our next destination is Jeronimos Monastery. Malapit lang po to sa Monument of the Discoveries. Like, nasa kabilang kalsada lang po. Tatawid lang po kayo. But then, unfortunately, the monastery is already closed. So, andito lang tayo sa labas. Patingin-tingin na lang. But, babalik tayo. We shall return. Kasi itong monastery na to is isa din po siya sa mga dapat nyong bisitahin dito sa Lisbon. Ang ganda niya sa labas, diba? And now we are back at the Chiado Square. So ngayon is kakain na tayo ng dinner.
At alam nyo, ang lively dito sa Chiado Square, may mga performers, iba't ibang klase ng performers. May nagpa-violin, tapos may nagsasayaw. Minsan, meron ding mga nagpipaint, yung mga live painting. Ganun ba yung tawag doon? Basta may nagpipaint. Tapos, ang gagaling nila, katulad nito, ang galing niyang magsayaw. Tapos, yung nadaanan natin kanina, yung violin, ang galing nila, as in. Tapos, meron din nagtitinda ng chestnuts. Gusto niyo yung chestnuts? Kasi ako gustong-gusto ko talaga yung chestnut. So, hali kayo at kain na tayo. Andito na kami sa Taverna Alfacena. Sana tama yung pronunciation ko. And then we ordered sangria. It's for 7.50 euros. And then we also ordered the very famous bacalao. And it's for 16.90 euros. Tapos sabi nila, lagyan mo daw ng olive. Tapos sobrang sarap niya. And then we also ordered katapalana. Tan-taradan. Ayan. O, diba? Ang sarap tingnan. And it's loaded with seafoods. And this is for 45.50 euros. O, diba? May shrimp, may mga shells, tapos may squid din po yan. At alam nyo, sobrang salap ng pagkain nila. Yung bacalao at saka yung katapalana. Yung katapalana talaga is sobrang gusto ko. And then we paid a total of 73.80 euros. Alam nyo, sobrang sarap ng food nila. Kaso nga lang, is kailangan yung maghintay ng mga 1 hour or more. Yan po yung oras na hinintay namin sa labas. But then, worth it din naman yung paghihintay namin. So kung okay lang sa inyong maghintay ng ganun kahaba, magpunta kayo doon kasi sobrang sarap ng food nila. And so that's all for today's video. Sana nagustuhan niyo po yung video ko today. And watch out for my next video kasi hindi pa po tayo tapos sa ating trip dito sa Lisbon. And thank you for watching and have a great